Sa ating bansa, maraming matatanda ang nangangarap na manatiling malakas at aktibo kahit umabot sa edad 90 o higit pa. Ang kalakasan ng mga binti ay hindi lamang para sa paglalakad o pag-akyat ng hagdan. Ito ay susi upang maiwasan ang pagkakahulog, mapanatili ang balanse at magkaroon ng mas malayang pamumuhay sa pagtanda. Ngunit alam ba ninyo na ang pagkain ng tamang uri ng isda araw-araw ay may malaking bahagi sa pagpapanatili ng lakas ng mga kalamnan, lalo na sa mga senior? Ang mga isda ay hindi lamang masarap, puno rin ito ng protina, omega-3 fatty acids, vitamina D at E na mahalaga sa kalusugan ng mga kalamnan, puso at utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng mataas na protina sa diet ay may direktang epekto sa pagbuo at pagpapanatili ng mga kalamnan, habang ang omega-3 fatty acids ay may kakayahang bawasan ang pamamaga at tumulong sa muscle protein synthesis, isang proseso kung saan nangyayari ang pagbuo ng kalamnan sa ating katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang 8 uri ng isda na may mataas na benepisyo para sa kalusugan ng mga binti at kalamnan, na suportado ng mga research at scientific findings tungkol sa kontribusyon ng isda sa pagpigil sa muscle loss, sarcopenia, pagpapatibay ng kalamnan at sa kabuuang lakas ng katawan. Kung ikaw ay nag-aalala sa lakas mo o kung ikaw ay nagmamalasakit sa isang senior na gusto mong maging malusog at self-reliant, manatiling nakatutok dahil bawat isang isda ang ating tatalakayin ng malalim at may kasamang praktikal na payo para sa pang-araw-araw na pagkain. Unang isda, bangus o milkfish, hari ng protina at omega-3. Isa sa pinakapopular na isda sa Pilipinas ay ang bangus. Bukod na masarap ito sa sinigang, pritong bangus o nilagang bangus, isa rin itong napakahusay na source ng high-quality protein na kinakailangan ng mga senior para mapanatili ang lakas at volume ng mga kalamnan sa binti. Ang protina mula sa isda ay madaling tunawin at may balance na amino acid profile na mas epektibo sa pag-build at pag-repair ng mga kalamnan kumpara sa protina mula sa red meat. Bukod sa protina, mayaman din ang bangus sa omega-3 fatty acids, mga magandang taba na napatunayan ng mga pag-aaral na nakakatulong sa pagpababa ng pamamaga sa katawan at pagsuporta sa kalusugan ng mga kalamnan at joints. May mga study na nagpapakita na ang omega-3 ay maaaring mag-stimulate ng protein synthesis sa mga kalamnan at makatulong sa pagbagal ng sarcopenia o ang age-related muscle loss. Sa isang pag-aaral kung saan ang mga participant ay kumain ng isda 2 beses kada linggo sa loob ng 10 linggo, napagmasdan na tumaas ang muscle mass, hand grip strength at gait speed, ang bilis ng paglakad, na mga mahahalagang measure ng functional strength sa mga matatanda. Ito ay dahil sa kombinasyon ng mataas na protina, omega-3 at micronutrients sa isda. Ang bangus ay mas madaling i-prepare sa iba't ibang paraan, steamed, tinola o grilled, na nagbibigay ng fleksibilidad para ito ay kainin araw-araw nang hindi nakakasawa. Para sa mga senior, praktikal na parahanda tulad ng malambot na tinola o sinigang ay mas madali ring nguyain at i-digest. Sa Pilipinas, madalas na nakikita ang bangus sa hapagkainan ng mga pamilyang may centenarians, mga taong umabot ng 100 anyos o higit pa. Ayon sa mga nutrition experts, ang regular na pagkonsumo ng isda tulad ng bangus ay konektado sa mas mababang inflammation at mas matatag na muscle strength na nagbibigay kakayahan sa mas malalaking functional tasks tulad ng pag-akyat ng hagdan, mahabang lakad at pagiging independent. Para sa senior na gustong mapanatili ang malalakas na binti, isa sa mga praktikal na rekomendasyon ay 150 to 170 grams ng isda bawat meal na maaaring magbigay sapat na protina at omega-3 para suportahan ang kalamnan at functional strength. Pangalawang isda, galunggong, isda ng masa, lakas ng senior. Ang galunggong ay madalas tawaging isda ng masa. Ngulit huwag maliitin ang lakas na naibibigay nito sa katawan, lalo na sa mga binti ng senior. Sa kabila ng pagiging abot kaya, ang galunggong ay mayaman sa dekalidad na protina, vitamina B12 at selenium, mga sustansyang mahalaga sa muscle function at nerve health.
Para sa matatanda, ang malakas na koneksyon ng ugat at kalamnan ay susi upang maiwasan ang panghihina ng tuhod at pamamanhid ng binti. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang regular na pagkain ng isdang mayaman sa protina ay nakakatulong upang mapanatili ang lean muscle mass, lalo na sa lower body. Ang galunggong ay kabilang sa mga isdang may complete amino acids. Ibig sabihin, kaya nitong suportahan ang repair at pagbuo ng kalamnan kahit sa matandang edad. Mahalaga ito dahil habang tumatanda, bumabagal ang muscle regeneration ng katawan. Bukod dito, ang galunggong ay may taglay na omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga sa kasukasuan. Maraming senior ang nakakaranas ng pananakit ng tuhod at balakang dahil sa chronic inflammation. Sa simpleng pagdadagdag ng galunggong sa pagkain 3 to 4 beses sa isang linggo, maaring makatulong itong mabawasan ang paninigas ng kasukasuan at mapahusay ang galaw ng binti. Sa kulturang Pilipino, maraming matatanda ang lumaki sa simpleng ulam na pritong galunggong na may gulay at kanin. Kapansin-pansin na sa mga probinsya kung saan madalas kainin ang ganitong uri ng isda, mas maraming senior ang nananatiling aktibo, nakakapaglakad ng malayo, nakakapagsaka at hindi agad nangangailangan ng tungkod. Para sa mas ligtas na konsumo ng senior, mas mainam ang paksiw, tinola o inihaw kaysa prito upang maiwasan ang sobrang mantika. Sa ganitong paraan, napapanatili ang sustansya ng galunggong habang inaalagaan ang puso at mga ugat na mahalaga rin sa lakas ng mga binti. Kung nanonood ka pa rin ng video ma ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong isda, tambakol, isda para sa muscle at tibay ng buto. Ang tambakol, isang uri ng tuna na karaniwang kinakain sa Pilipinas, ay isa sa pinakamahusay na isda para sa muscle strength at bone support ng mga senior. Ito ay mayaman sa high protein content at vitamina D, dalawang mahalagang sustansya para sa malalakas na binti. Ang vitamina D ay may direktang papel sa calcium absorption na tumutulong upang maiwasan ang panghihina ng buto at balakang. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa vitamina D ay konektado sa mas mataas na risk ng pagkahulog sa matatanda. Dahil dito, ang regular na pagkain ng isdang tulad ng tambakol ay nakakatulong hindi lamang sa kalamnan, kundi pati sa balanse at stability ng katawan. Ang malalakas na binti ay hindi sapat kung mahina ang buto. Kailangan ang kombinasyon ng dalawa. Mayaman din ang tambakol sa B-complex vitamins, partikular ang B6 at B12 na tumutulong sa nerve signaling. Kapag maayos ang komunikasyon ng utak at kalamnan, mas kontrolado ang galaw ng binti, mas mabilis ang reaksyon at mas mababa ang tsansa ng aksidente. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang tambakol ay karaniwang ginagawang ginataang tambakol o sinigang. Ang ganitong lutong Pinoy ay hindi lamang masarap, kundi practical din para sa senior dahil malambot ang laman at madaling nguyain. Kapag sinamahan pa ng gulay tulad ng malunggay o pechay, mas lalo nitong pinapalakas ang benepisyo sa kalusugan. Ipinapayo ng mga nutritionists na ang senior ay kumain ng tambakol nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo bilang bahagi ng balanced diet. Sa ganitong paraan, patuloy na nasusuportahan ang muscle repair at bone density na kritikal para sa lakas ng mga binti kahit umabot pa sa edad 90. Pang-apat na isda, tulingan, lakas sa binti at tibay sa paglakad. Ang tulingan ay isang pamilyar at abot-kayang isda sa maraming Pilipino, lalo na sa mga baybaying lugar. Madalas itong ituring na mas murang kapatid ng tuna, ngulit ayon sa nutritional research, halos kapareho nito ang benepisyo pagdating sa lakas ng kalamnan at tibay ng katawan. Para sa mga senior, ang tibay sa paglakad ay hindi lamang tungkol sa ehersisyo. Ito ay susi sa pananatiling independent at aktibo sa araw-araw. Mayaman ang tulingan sa omega-3 fatty acids na ayon sa mga pag-aaral ay tumutulong sa pagpapababa ng muscle inflammation at pagpapahusay ng muscle efficiency.
Ibig sabihin, mas nagiging epesyente ang galaw ng mga kalamnan sa binti at mas mabagal ang pagkapagod kahit mas mahaba ang lakad. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda na nais pang mamalengke, maglakad sa umaga o mag-ehersisyo ng ligtas. Bukod dito, ang tulingan ay may iron at zinc, dalawang mineral na critical sa oxygen transport ng dugo papunta sa mga kalamnan. Kapag sapat ang oxygen, mas malakas ang muscle contraction at mas matibay ang pinti. Ayon sa medical research, ang kakulangan sa iron ay karaniwang sanhi ng panghihina, madaling hingalin at mabilis mapagod lalo na sa matatanda. Sa lutuing Pilipino, ang paksiw na tulingan ay madalas irekomenda para sa senior dahil ito ay low-fat, madaling nuyain at madaling tunawin. Ang sabaw nito ay nakakatulong din sa hydration at muscle function dahil sa natural na electrolytes. Maraming matatandang Pilipino ang nagbabahagi na mula nang isama nila ang tulingan sa regular na pagkain, mas gaan ang lakad at mas bihira ang paninigas ng binti, isang simpleng patunay na ang tamang isda kapag tuloy-tuloy na kinakain ay may malaking ambag sa lakas at sigla ng katawan kahit sa pagtanda. Panglimang isda. Lapu-lapu. Isda para sa muscle repair at joint health. Ang lapu-lapu ay kilala bilang isang premium na isda sa hapagkainan ng mga Pilipino, ngunit higit pa rito, isa rin itong makapangyarihang pagkain para sa muscle repair at joint health, lalo na para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at gerontology, ang sapat na protina at tamang amino acids ay mahalaga upang mapanatili ang lakas ng kalamnan at maiwasan ang panghihina ng binti habang tumatanda. Ang lapu-lapu ay may high-quality protein na madaling tunawin ng katawan na matatanda, kaya't epektibo ito sa pag-aayos ng mga nasirang muscle tissues. Isa sa mga mahalagang benepisyo ng lapu-lapu ay ang taglay nitong collagen-supporting amino acids tulad ng glycine at proline. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga amino acid na ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng elasticity at tibay ng kasukasuan, partikular sa tuhod, balakang at bukong-bukong, mga bahagi ng katawan na kritikal sa paglalakad at pagtayo ng senior. Habang tumatanda, natural na bumababa ang collagen production ng katawan na nagdudulot ng paninigas ng kasukasuan at pananakit. Ang regular na pagkain ng isdang tulad ng lapu-lapu, lalo na kung sinasabayan ng gulay na may vitamina C tulad ng kangkong, pechay o kalamansi, ay mas nakakatulong sa collagen synthesis ayon sa mga pag-aaral. Mayaman din ang lapu-lapu sa magnesium, isang mineral na mahalaga sa muscle relaxation at nerve function. Maraming senior ang nakakaranas ng pamumulikat ng binti lalo na sa gabi at ipinapakita ng research na ang kakulangan sa magnesium ay isa sa mga karaniwang dahilan nito. Ang pagdagdag ng magnesium mula sa natural na pagkain tulad ng isda ay mas ligtas at mas epektibo kaysa sa sobrang pag-inom ng supplements. Sa lutong Pilipino, ang steamed lapu-lapu, sinigang o paksiw ay perpektong ulam para sa senior dahil mababa sa mantika, hindi maalat at madaling nguyain. Bagamat mas mahal ito kumpara sa ibang isda, hindi kailangan kainin araw-araw. Ayon sa nutritionistang rekomendasyon, kahit isang beses sa isang linggo ay sapat na upang makatulong sa pagpapanatili ng malakas na binti, maayos na galaw ng kasukasuan at mas aktibong pamumuhay kahit sa katandaan. Pang-anim na isda, dalagang bukid, para sa balanse at reflexes. Ang dalagang bukid ay isa sa mga isdang karaniwang makikita sa mga pamilihang Pilipino, ngunit madalas ay hindi napapansin ang napakalaking benepisyo nito lalo na para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at gerontology, ang maayos na balanse at mabilis na reflexes ay direktang kaugnay ng kalusugan ng nerbiyos at kalamnan, dalawang sistemang unti-unting humihina habang tumatanda. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng dalagang bukid bilang pagkaing mayaman sa phosphorus at potassium, dalawang mineral na napatunayang mahalaga sa nerve signaling, muscle contraction at koordinasyon ng galaw. Sa larangan ng siyensya, ipinapakita ng mga pananaliksik na ang potassium ay tumutulong sa tamang paglipat ng electrical signals sa pagitan ng mga nerve at muscle cells. Kapag kulang ang potassium, mas tumataas ang panganib ng muscle weakness, mabagal na reflexes at pagkahilo, mga salik na madalas humahantong sa pagkatisod at pagkahulog sa mga matatanda. Samantala, ang phosphorus ay mahalaga sa paggawa ng ATP o energy molecule ng katawan na kailangan ng mga kalamnan upang agad tumugon kapag biglang nawalan ng balanse. Ibig sabihin, ang regular na pagkain ng dalagang bukid ay hindi lamang pampalakas ng katawan, kundi isang praktikal na paraan upang mapanatili ang mabilis na reaksyon at kontrol sa galaw.
Para sa mga Pilipinong senior, napakahalaga ng benepisyong ito dahil ayon sa datos ng Public Health Studies, ang pagkahulog ay isa sa pangunahing sanhi ng pinsala at pagkawala ng independensya sa edad 60 pataas. Ang pagkain ng isdang tulad ng dalagang bukid kasama ng sapat na ehersisyo at tamang hydration ay napatunayang nakatutulong sa pagpapanatili ng neuromuscular health. Dagdag pa rito, ang dalagang bukid ay may natural na protina na tumutulong sa pagpapanatili ng muscle mass, isang kritikal na aspeto upang hindi madaling manghina ang mga binti. Sa kulturang Pilipino, madaling isama ang dalagang bukid sa pang-araw-araw na pagkain. Madalas itong iniihaw, pinasingawan o ginagawang sinigang, mga paraan ng pagluluto na mababa sa mantika at asin kaya angkop sa senior diet. Sa bawat subo, hindi lamang lasa ang napapakinabangan, kundi ang siyentipikong suportadong benepisyo para sa mas matatag na balanse, mas mabilis na reflexes at mas ligtas na pagtanda. Pang-pitong isda. Sardinas. Maliit pero makapangyarihan. Ang sardinas ay patunay na hindi kailangang mahal o bihira ang pagkain para maging epektibo sa kalusugan. Sa maraming internasyonal at lokal na pag-aaral, ang sardinas ay kabilang sa mga pinaka-inirekomendang isda para sa senior health, lalo na sa lakas ng binti, buto at kasukasuan. Maliit man ito sa laki, napakalaki naman ng benepisyo nito sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrition at aging research, ang sardinas ay mayaman sa omega-3 fatty acids, EPA at DHA, na napatunayang nagpapababa ng pamamaga sa katawan. Mahalaga ito para sa mga nakakatanda dahil ang chronic inflammation ay isa sa pangunahing sanhi ng panghihina ng kalamnan, pananakit ng tuhod at hirap sa paglakad. Ang regular na pagkain ng sardinas ay tumutulong sa mas maayos na paggalaw ng binti at mas matibay na muscle function. Isa pa sa pinakamahalagang benepisyo ng sardinas ay ang mataas na calcium, lalo na kung kinakain ang malalambot na buto nito. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa osteoporosis, ang calcium na galing sa isda ay mas madaling maabsorb ng katawan kumpara sa ilang supplements. Kapag pinagsama ito sa vitamina D na natural ding taglay ng sardinas, mas napapalakas ang buto at nababawasan ang panganib ng bali, isang malaking banta sa mga senior. Dagdag pa rito, ang sardinas ay may protina na mahalaga sa pagpapanatili ng muscle mass. Ipinapakita ng pananaliksik na ang sapat na protina sa pagtanda ay nakakatulong maiwasan ang sarcopenia o unti-unting pagliit at panghihina ng kalamnan. Sa kulturang Pilipino, ang sardinas ay praktikal at abot-kaya. Madaling ihalo sa ginisang gulay, sabaw o simpleng ulam araw-araw. Hindi lang ito pagkain para sa pagtitipid. Ito ay pagkaing pangkalusugan, lalo na para sa mga gustong manatiling malakas ang binti kahit umabot pa sa 80 o 90 anyos. Pangwalong isda. Salmon o lokal na matatabang isda. Panghuli pero pinakamahalaga. Bagamat hindi karaniwang lokal sa Pilipinas ang salmon, hindi maikakaila na ito kasama ng mga lokal na matatabang isda tulad ng tamban, sardinas, alumahan at bangus ay kabilang sa pinakamalakas na pagkain para sa kalusugan ng binti at kalamnan ng senior. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mataas na omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA, na suportado ng maraming pandaigdiging pag-aaral sa nutrisyon at geriatric health. Ayon sa mga pananaliksik mula sa Journal of the American Medical Directors Association at Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng omega-3 rich fish ay nakatatulong sa pagbawas ng sarcopenia o ang natural na panghihina at pagliit ng kalamnan habang tumatanda. Para sa mga senior na edad 60 pataas, napakahalaga nito dahil ang mahihinang binti ang pangunahing sanhi ng pagkakadapa, hirap sa paglakad at pagkakawala ng kalayaan sa pagkilos. Bukod sa muscle strength, napatunayan din na ang omega-3 ay nagpapababa ng pamamaga sa kasukasuan, kaya nababawasan ang pananakit ng tuhod at balakang. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam nila sa pag-akyat ng hagdan o paglakad matapos isama ang matatabang isda sa kanilang dieta ng 2-3 beses sa isang linggo.
Sa konteksto ng Pilipinong pamumuhay, hindi kailangan gumastos ng malaking tara sa imported salmon. Ang sardinas at tamban na sagana rin sa omega-3 ay mas abot kaya at madaling isama sa araw-araw na ulam. Kapag pinasingawan, inihaw o niluto sa sabaw, mas napapanatili ang sustansya nito, lalo na para sa mga senior na may sensitibong tiyan. Sa huli, kung nais mong manatiling matatag ang iyong mga binti kahit umabot sa 80 o 90 anyos, huwag maliitin ang kapangyarihan ng salmon at lokal na matatabang isda. Ito ay simple hakbang, ngunit suportado ng siyensya at may malaking epekto sa lakas, galaw at kalidad ng buhay. Nakalusugan, lalo na para sa mga gustong manatiling malakas ang binti kahit umabot pa sa 80 o 90 anyos. Pangwakas ng kaisipan. Ang pagkakaroon ng malalakas na binti kahit umabot sa edad 90 ay hindi isang himala, kundi malinaw na resulta ng tamang nutrisyon, disiplina sa pang-araw-araw na pamumuhay at kaalamang suportado ng siyentipikong pananaliksik. Ayon sa mga pag-aral sa geriatric nutrition, ang sapat na protina, omega-3 fatty acids, vitamina D at calcium ay mahalaga sa pagpapanatili ng muscle mass, lakas ng buto at balanse, mga susi upang makaiwas sa panghihina at pagkadapa sa pagtanda. Ang 8 isdang inalakay natin ay sagana sa mga sustansyang ito at madaling matagpuan sa pamilihang Pilipino, kaya't abot kamay ang kalusugan kung pipiliin natin ng tama. Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng isda ay matagal ng bahagi ng araw-araw na hapag. Ngayon, pinatutunayan ng modernong pananaliksik na ang nakasanayang ito ay may malalim na benepisyo sa kalusugan ng seniors, mula sa mas matibay na binti hanggang sa mas aktibong pamumuhay. Kung ikaw ay senior o may mahal sa buhay na nais manatiling malakas, magsimula sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Isama ang masustansyang isda sa pagkain, samahan ng banayad na ehersisyo at tamang pahinga. Tandaan, ang malalakas na binti ay hindi lamang lakas ng katawan, ito ay lakas ng kalayahan, dignidad at mas mahabang buhay na may kalidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.